Isa ka din ba sa underbone lover? Well, mahilig ka din ba sa mga ganitong kategory ng motor? Siguro makaka-relate ka sa ating pag-uusapan kasi ang pag-uusapan natin ang unique na pagkakadesenyo sa underbone na to at meron ding magagandang specs at accurate na power output. Well, matagal na nga itong nabalita na maglalabas ng ganitong klaseng motor at ang bali-balita nga daw ay si Kawasaki nga daw ang maglalabas nito. Pero siya nga ba ang maglalabas nito? Napakadami ang nag-aabang sa motor na ito at madami din ang nagtatanong na kung totoo ba ito. Well, dito nyo malalaman sa video na ito guys, ang lahat ng impormasyon may kinalaman sa underbone na ito. Kaya samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. At aalamin natin dito sa video na ito kung ano nga ba dapat ang ating aabangan sa kanya. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang underbone nga na ating pag-uusapan guys is walang iba kundi Cerato SBR 180cc. Well, doon pa lang nasagot na nga ang kaagad ang tanong kung si Kawasaki nga ba ang manufacturer nito. Well, hindi po. Pero nung mga nakaraang taon nga guys, ang daming ang nagtatag sa akin at nagtatanong kung may katotohanan nga ba ang motorcycle na ito. At tinatanong sa akin kung si Kawasaki nga ba ang maglalabas. Kaya gumawa ako ng video para maliwanagan ang mga viewers natin na itiriga sa motor na ito. At binanggit ko doon na ito nga is edit lamang at walang katotohanan. At sa ngayon nga is wala pa ding nilalabas si Kawasaki kung ito nga is itutuloy nilang gagawin. Pero laking gulat ko nga nang inilabas na Cerato ang new underbone nila at ito ng Cerato SBR 180cc. Makikita nga sa kanyang physical appearance, bodyworks na makikitang hinango nga talaga ang itsura nito doon sa kasalukuyang nag-viral na photo ni Kawasaki Super Cub 175cc. Well, ayon naman sa brand na Rato is kanila nga daw original na design ang motor. Ngayon guys is pag-usapan na nga lang natin ang kanyang engine specs. Kargada nga ang kanyang engine ng 175 cubic centimeter engine displacement. Naka dual overhead cam with 4 valves. Naka Bosch electronic fuel injected and liquid cooled. At kaya nga niyang mag-produce ng maximum power na 17 HP and maximum torque na 15.5 Nm of torque. At para nga ma-imagine nyo guys kung gaano kabilis ang acceleration, ang motor na ito is kaya niya nga lang namang abutin ang 0 to 100 km/h in just 6.6 seconds. And meron na nga itong full digital TFT panel gauge na mas lalong nagpaganda sa underbone na ito. At meron siyang fuel tank capacity na 7 liters. At meron na din siya guys na karagdagang safety features dahil sa naka-ABS na po ito. Kaya maasahang binigyan talaga ito ng effort para maging sulit at pwedeng makipagsabayan sa dalawang underbone na target ng brand na Rato na ipangtapat ang Yamaha Sniper 155R and Honda Winner X 150cc.
Nung nakaraang taon nga, doon nga sa ginawa kong video is nabanggit ko doon kung ano ang mga kinuha ni Super Cab 175cc sa other bike ni Kawasaki. Well, dito nga sa New Rato SBR 180cc, makikita talaga at kapansin-pansin yung kanyang headlight na kitang kamukhang kamukha ng Kawasaki Z1000 na una nga na nakita natin sa underbone na ito, ang Super Cab 175cc na isang concept bike photo. At isa din sa nagustuhan ko dito is yung kanyang head cowling. Kung familiar kayo sa Honda Dash 110cc ni Honda, makikita na parang same sila ni Rato SBR 180cc. At kung gagawin mo siyang race bike, ito is pwedeng pwede at di ka na mahihirapan dahil sa alam naman natin guys na ang ilan sa may hilig sa karera sa loob ng racetrack is underbone ang kanilang pinipili, kaya swak na swak talaga ang bike na to. Palitan mo lang siya ng YY pang and racing cowling, palag-palag na talaga. At isa din guys sa napansin ko dito is yung kanyang tail light. Nakitang kay Kawasaki Z1000 pa din nakuha at ang kanyang exhaust na Z1000 din ang itsura. Kung baga, kung si Yamaha Sniper 155 is inspired kay Yamaha R1M, ito naman is inspired kay Kawasaki Z1000. Kaya talagang mas lalong naging unique at kakaiba ang kanyang itsura. Samahan mo pa sa kanyang aggressive design na mas lalong nagpaangas sa Rato SBR 180cc. Ganito na nga ang kanyang exhaust. Well, siguro naisip din nila na paliitin para mas lalong maging magaan at umakma ang itsura ng bike. Masyado kasing malaki yung dating exhaust niya. At for my personal opinion, kung tatanungin na kaya ba talagang makipagsabayan nito sa dalawang underbone na nabanggit, well, masasabi ko na palag-palag na din talaga dahil sa kanyang engine specs na di na din nalalayo sa dalawa at sa kanyang power output na halos kapantay lang din naman sa dalawa. At sa specs naman, meron na din talaga siyang mga panibagong technology na nakalagay like a TFT display na panel at samahan mo pa ng dual channel ABS for more safety features. Kaya masasabi kong sulit na din talaga ang underbone na ito. May kinalaman sa price dahil sa kalalabas at di pa nga ito ganon inire-release sa other countries. Wala pa nga tayong idea may kinalaman dyan. Wala pa po silang price na nilalabas. Ngayon kapag may update, may kinalaman sa underbone na ito, is agad ko kayong sasabihan. Talagang palaganap na ng palaganap ang iba't ibang kategory ng motor. Ang dami na ngang naglalabasan ng iba't ibang motor at katulad nga ng motorcycle na ito, makikitaan din talaga na sulit ang underbone nito. Kumbaga sa other brand na mga underbone, makikipagsabayan na din talaga to sa power output and syempre sa kanyang looks. Kaya masasabing sulit talaga ang underbone na ito. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Para sa mga ilan nating viewers, sa mga gusto pong mag-request ng motorsiklo na gusto nilang i-review din natin, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section at atin din niyang i-review. Kaya sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Kaboy Motovlog. Kaya sa mga ilan na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to my YouTube channel, no? So dito ko na lamang po tatapusin guys. Ichiboy. Thank you!